Sa bawat isang unit o bawat isang company, mayroong dalawa, tatlo na mga senior NCOs talaga dyan na haligi ng isang company. Haligi dahil sila yung idol, sila yung tinitingala ng tropa, sila yung proven and tested na. And dito sa 13th Special Forces Company ng 6th Special Forces Battalion, si Master Vic Valencia yung solid na idol ng mga kabataan dito. Kabataan, yun yung mga juniors niya. And meron siyang 4 na war stories. And ikukwento niya yung ano yung galawan ng isang professional Special Forces NCO through sa mga stories niya. So, Master, pakilala mo sarili mo. First episode tayo. Ako si Staff Sergeant Victor Valencia, 844-840, 13th Special Forces Knights Company, 6th Special Forces Lionheart Battalion, ESPRA, Philippine Army. Na-assign ako dito sa Hulo 2019, January 22. Dumating kami kasama yung company ko. Nagkaroon ng operation hanggang sa nagkaroon kami ng mid-cap in 16 February 2019. Isa ako na task na security sa likod ng eskwelahan. Siguro bandang mga 11 AM na kumakain yung tropa, umuupo. Bigla na lang na pinatakan kami ng mortar, dalawang sunod na mortar. Doon sa may barangay Tanom. Part pa rin ng Patikol. Nung kuwan na yun, medyo naalarma yung tropa, naalarma yung school. Yung kabilang grupo naman, dala ni Captain Abibas at saka yung dala din ni Master Subsuban na dalawa sila magkabady doon. Nagkuhan sa akin, tumawag sa akin sa radyo kung ano yung kuhan. So okay naman yung tao, sir, walang problema. Hanggang sa rumesponde rin yung tropa ni Captain Buligin. Sila yung time na yun na QRF. Hanggang medyo na-clear yung area, tuloy pa rin yung mid-cap namin. Sa awa ng Diyos, naging successful yung mid-cap na yun. Grabe, Master, no? Yun ang welcome pala dito sa inyo. Kasi galing kayo Basilan, napabakbak kayo doon. Dito, nagbe-medcap. Sige, ang medcap kasi sa amin, ito yung mga ginagawa, outreach na ginagawa ng military na kung saan nagdadala sila ng mga gamot, mga doktor sa mga barangay natin. And Special Forces, isa sa mga gustong-gusto nilang gawin yan, maging medcap. Pero yung nga, minortar pa. So, sige, Master, tuloy tayo. Naging successful yun, sir. Hanggang sa nagkaroon na naman kami ng operation 26 March. Nag-jumble kami sa may alas 4 ng madaling araw, sir. Nag-jumble kami sa may Kaunayan. Habang naglalakad kami ng alas 4, pero pagbaba pa lang namin ng sasakyan, ay narinig na kami ng isang putok. Yung sa akin, sir, kasi parang kuwan na rin ako sa situation sa Basilan at saka dito. Ang kuwan ko doon is passabilis yun. Kasi pagbaba pa lang ng sasakyan, may isang putok. Ibig sabihin, nalaman na rin kung may kalaban na may papasok na sundalo. Yun yung isang interpretasyon ko doon. Kaunayan, Master, pakikwento mo nga ano yung terrain doon, ganon, bago natin ituloy yung kwento. Kuwan lang siya, sir, yung plain lang siya, napatag siya, may mga punong kahoy, may ilog, may nipaan,
Pagtawid nga namin ng ilog, sir, doon sa may nipaan, yung lead scout namin may nakita na 3 tao. Ngayon itong 3 tao tumakbo. Siyempre, na-alarma kami kasi ba't sila tumakbo? Eh, kung hindi, wala silang kwan, hindi sila tatakbo kung civilian lang talaga. Nagkaroon ng kwan, nag-skirmish hanggang na pagtawid namin ng nipaan, may kuprasan. Naiwan doon is yung thermos nila, kape. Yung pag-search namin ng area, may nakita sir na 5 backpack. Ayun, yung backpack na isa is positive na dinadala nung Abu Sayyaf na foreigner na kasama nila na backpack na yon. So may foreigner, ba't nyo alam na may foreigner na Abu Sayyaf dito? Nasa picture sir, may kwan sir. May picture siya dati na nasa Nandun sa backpack? Ano siya? nasa kwan talaga sir, nasa picture siya ng wanted list is kasama. Arabo? Parang either Indian sir or Arabo pero parang kwan sir parang Arab siguro sir. Hmm. So, na-identify yun, sir. Habang nagsisearch kami, na kwan, sir, nag-decide yung battalion commander namin na magkakaroon ng zoning sa Sitio Budbud, Barangay Buhanginan. Hmm. Nag-zoning kami, sir, buong araw. Pakikwento mo, definition of terms. Ano yung zoning? Ano yung sabihin dito sa Sulu? Ano yung sabihin ng zoning? Sa pagkakaintindi ko niyan, sir, yung sinisearch yung bahayan. Sinisearch yung area na positive na may pan-target sir, na may mga tagong baril, ganon. Pagdating doon sa may sir, sa may bahayan, may isang bahay din doon sir na naabutan ng tropa na naakyat. May mga duyan. Tapos may sir na yung pambursak ng mortar. Yun yung isa doon sir na baka dandun dito natatago. Yung sa area na yon baka doon nakatago yung mortar, isa rin talaga sa namin na makuha yung mortar. Isa din sa mission na yon na makuha ang mortar. Kasi may mortar talaga. May mortar talaga sir. Kasi ano mo nga, ikwento mo nga sa experience mo, wag nating sabihin kung saan yung experience mo, na gaano katindi kung may mortar yung kalaban. Mabigat na laban, di ba, pag may mortar sila. Mahirap talaga sir. Mahirap talaga pag may mortar. Kasi anytime, pwede nilang tirahin, yun talaga yung pangkuan nila sa sundalo. Ang demoralize nila sa sundalo. Accurate sila sa paggamit ng mortar. Yung nangyari sa amin sir sa mid-cap, sa Tanong, kung medyo nakakuan yun, kasi yung pagbaksak ng una sir is nasa 7 to 8 meters ng distance sa akin sir . Dalawang sunod yun sir, dalawang sunod na patak. Kaya yung isa din sa mission talaga namin na makukuha yun. Kaya yun yung tinuloy namin yung zoning na yon. Tapos nag-request si Badcom ng K9 unit hanggang sa natulog kami ng isang gabi doon. Kinabukasan, 27, ang sunod sana namin na target doon is itatrack yung daanan ng 3 tao na tumakbo. Itatrack yun kasama yung K9 unit. Tapos may kasama na rin kami na ranger. So K9 unit, gamit na gamit nyo pala dito sa Sulu? Yes sir. So ang K9 unit, ito sa mga ito yung may dala-dala silang aso, taga-snip. Yan ang K9. Okay. After nun sir, nung ina-analyze ko yung area sir, kasi yung halos sinalughog nila is part ng southeast lang hinalughog ng tropa. Yung part ng northwest, walang pumupunta sir. Ngayon, habang nag-aantay ako ng advice dun sa CEO ko, sa team leader ko, may na-monitor ako sir na message sa radyo na info galing sa esto namin is yung mortar daw sir, malapit sa may puno ng kawayan, may isang puno na malaki ng kahoy.
tabi ng ilog. Ngayon, yung harap ko, sir, kung ano yung description ng isto, sir, yun yung harap ko, sir. Nung nakadikit ka na. Nakaharap ako dun sa kanya, sir. Pero malayo siya, sir. Siguro mga nasa 300 to 350 meters. Pero doon ako nakatapat, sir. Para swerte. Kaya naisip ko, sir. Kaya ang ginawa ko, sir, tinanong ko yung team leader ko, sir, na si First Lieutenant Tom Los. Sir, anong oras ba tayo aalis? Kaya sabi niya, sir, hintayin daw na kuan yung ranger kasi iniin pa yung sinaing. Sabi ko, sir, baka pwede ibababa ko yung team ko, sir. Isi-search lang namin itong area, sir, dito sa may kawayan. Bababa, sir. Kasi parang iba yung pakiramdam ko, sir. Sabi niya, sige, tis. Nung bumaba kami, sir, pagdating doon sa may kawayan, hinati ko yung tropa, sir. Yung isang fire team ko, pina-search ko sa kawayan. Tapos yung dalawang tropa ko, si Corporal Gutierrez, pinatawid ko sa may ilog, akyat yung high ground para for security. Tapos yung isa, sir, pinasunod ko. Paglampas ni Corporal Gutierrez, sir, sa ilog, pag-akyat niya, lampas na isang puno. Paglingon niya, may nakita siya, sir, na plastic sa may puno ng malaking balete. Dali mo na. Si Corporal Gutierrez, tao ni Master Valencia. Si Corporal Gutierrez, kung maalala nyo, siya yung na-feature ko na dati na naputulan ng paa. So, ang kanyang team sergeant, kung maririnig nyo yung word na TS dito, yan yung Team Sergeant Special Forces. Okay. After nun, sir, sinabi niya sa akin, TS, may plastic sa may puno. Ngayon, sir, tiningnan ko yung puno, sir. Tiningnan ko yung panya. Nagduda ako, sir, kasi bakit sabi ko, bakit may plastic sa ilalim ng puno, sir? Tapos, nakatakpan siya ng dahon. Ang pumasok sa isip ko, sir, kung yung dahon is nahuhulog, hindi siya magkasalansang doon sa may plastic na tinatabunan. Kasi nasa puno talaga siya. Sinigawan ko ngayon, sir, si Dumalanta, si Corporal Dumalanta. Sabi ko, lapitan mo. Hilain mo, dukutin mo, mortar yan. Ganon? Paano mo tingin mo? Yung parang pakiramdam ko lang talaga, sir. Kasi yun yung namin, yun yung hinahanap namin, sir. Yun yung parang yung target talaga namin, sir, is yung mortar. Hmm. Pero hindi ko alam, sir, kung paano lumabas yun sa bunganga ko. Basta sinabi ko lang, lapitan mo, hilain mo, mortar yan. Tapos ang sabi niya, ang tingin siya sa akin, sir, alanganin talaga siya, sir. Kasi nasa isip siguro niya, sir, is IED. Kasi nung time na yun, kalakasan talaga, sir, ng IED. Kaya nagdadalawang isip siya. Sinigawan ko ulit, sir. Ngayon, nung sinigawan ko ulit, sir, dinukot niya ngayon, sir. Sabi niya, TS, mabigat. Dukutin mo. Sabi niya, TS, bakal. Mortar na ngayon, sir. Paghila, sir, mortar talaga, sir, positive. After nun, sir, nung nalabas yung mortar, nakuha namin, tinawagan ko si Captain Abiba, sir, si Sir Punglos, sa radyo. Sir, kurin po yung mortar, sir, andito sa location ko. Hanggang sa nagkaroon na kami, sir, ng clearing operation doon, sir. Lahat ng ilog, sir, pababa, pataas. Marami pa kaming items na kuha, sir. May bala ng mortar, may bala ng tray, may mga magasin, bandoler. Pero yung firearm, sir, negative. Yung mortar lang talaga, sir. Pero yung mortar kasi mas matindi yan sa ilang katumbas ng ilang M16 o R4 dahil mortar, mas maraming napapatay at nawuwounded yung mortar na yan. Kasi magaling sila mag-mortar dito, di ba? Yung kwan dito, Yes, sir, magaling talaga, sir. isandal lang nila sa nyog. Fights na di ba? Sir. Kaya nung nakuha ngayon, sir, para kaming nabunutan ng tinig, sir. Halos yung kasi yung galaw ng sundalo na nag-operate, sir, hindi na siya limited, sir. Kasi wala na silang pang-counter, sir. 2 o 3 lang, pero 2 o 3 naman, mas yung distance niya eh. Mortar kasi medyo
Magaling sila dito eh. Galing mag-shoot talaga. Dami na nating na-wounded dahil sa mortar na yan. Laking bagay, Master. Yes, sir. Dahil lang, ano yun, ano, may mga sa iyo na isang senior NCO, may ganun kasi, no? Parang, basta alam mo na kaagad na, hindi, ano yan. Wala nang SF-SF, alam ko yan. Parang ganun eh. May ganun na mga desisyon ko minsan eh. Yung parang sa akin, sir, parang instinct lang, sir, na tumama naman, sir. Ganun. Instinct nga. Dahil nga, sa gera, karamihan, instinct din eh. Di ba? Sige, mamaya, marami kang gera eh. Di ba? Pero, ito, simple lang to. Instinct. Boom, hindi ka nga nag-isip na eh. Basta, feel ko lang. Yan. Oh. Yan, instinct nga. Laking bagay. Okay, sige, basta tuloy. Yung kwan na yun, sir, is March 27 yun, sir. March 27, 2019. Yun yung sa mortar, sa may barangay Sitio Butbud, barangay Buhanginan. Kaya, ang nangyari doon, sir, is grabing galit ng Abu Sayyaf sa amin, sir. Sa sobrang galit nila, siguro, pinaplano din nila. Kaya nung nagkaroon din kami ng kasi ang naging isang faktor din na trabaho talaga namin, sir, is nagbahay-bahay kami, sir. Nagbahay-bahay kami sa barangay ng Igasan, barangay ng Taglibi, Tanagi. Yung team namin, yung company namin, ninati-hati ng by team. Yung QRF, standby sila, standby alert. Tapos yung tatlong team is nagbahay-bahay. Coordinate kami sa mga kapitan, mga konsehal. Anong time naman, sir, na is 25 May na nagbabahay-bahay kami, sir. Tapos may nakuan si CO ko, sir, na na-detect siya na may info sa kanya na may isang bahay doon, sir, is yung anak, yung asawa, yung babae, is asawa ng Abu Sayyaf, sir. Kaya dinikitan namin yun, sir. Nag-iwan ng isang team doon. Yung team ko naman, sir, is pumunta kami ng barangay Taglibi. Mga around 10 a.m., sir, nagka-receive ako ng text message galing kay CEO. Tiis, mag-consolidate na kayo doon sa may barangay ng Igasan kasi may info ako na kakana sila ng one-time big time. Ano? Kakana ng? One-time big time, sir. Yung Abu Sayyaf, sir. 2019 ito ano pa to? Kainitan pa nila tong Kainitan pa talaga, sir. Kalakasan pa talaga. Kalakasan pa dito. Kaya nung nag-decide kami ni team leader ko, sir, si Lieutenant Tomlos, na magpunta ng barangay Igasan, doon na kami nagsama, pati yung team 5, sir, na si CO, si Captain Abibas, is nasa headquarters siya, sir, malapit sa headquarters, na bababa sana siya ng batalyon, sir, sa may Buhanginan. Hindi siya natuloy, sir, na abang si security yung tropa, sir, yung ibang nagkikwento doon sa mga bata, kasi yung mga bata, sir, lumalapit na sa amin, sir. Sa Igasan to Yes, sir, sa Igasan. Noong una, sir, yung mga bata, hindi talaga lumalapit sa tropa, sir, parang takot sila. Pero nung nasanayan na nila kami, sir, lumalapit na sa amin, naging barkada na namin yung mga bata. Sige, ikwento mo nga gaano kalapit yung headquarters din nyo at saka, sige, ikwento mo yung terrain. Lang, sir, yung area, sir, na yon is mga nasa 200 meters. Oh, lapit-lapit, di ba? Lapit lang, sir. Tawid lang ng kalsada, sir. Oh, totoo lang. Hindi, ikwento. Yung- Kasi dito, sa mga nasanay kasi sa giyera ng NPA, talagang NPA, bilangin natin ko ilang araw yung lakaran, ilang dangkal sa mapa. Dito kasi sa Patikol, ang bilangan dito 100 meters, malayo na. Yung dinaanan ko na headquarters nila, nasa tabing dagat, pero yung labanan nila, nandun lang sa may 100 to 200 meters. Di ba? Yes, sir. Oh, Kaya sige. yung headquarters namin, sir, is nasa tabing dagat, nasa bahay ni Sultan. Mm. Yung encounter site, sir, kabilang kalsada lang, sir. Mm. Kita ko nga, parang hindi ka panipaniwala kung minsan kabilang kalsada lang talaga. Nasa bahayan pa talaga, sir. Bahayan, sir. Yun na medyo mabigat dito. Kasi nasa bahayan talaga. Medyo mabigat-bigat. Ikaw, trained ka sa LRR.
Hindi natin ikukwento yung ibang mission mo doon, pero alam mo gaano kahirap yung labanan sa bahayan, di ba? Yes, sir. O sige, tuloy natin. Anong kwan, sir? Mga around 4:50 ng hapon na, sir. Mga 4:30 ng hapon, sir. Na nagtanong ako kay CEO ko, sir, kung anong advice sa amin, sir. Kung pull out na ba kami or hindi pa, sir. Sabi niya, sir, hintayin lang daw yung instruction. Habang sir, pinatawag ko na, sir, yung yung driver ng KM, sir, na papasok na doon para anytime, sir. Kasi hindi kasi namin alam, sir, kung saan kami mag-harboring, sir. Nung pagpasok ng driver, yung dalawang KM, sir, nag-decide ako, sir, na sabi ko sa tropa, magkapunan na kayo. Kasi baka mamaya, kung saan tayo mag-move, gabi na, mahihirapan na naman kayo na kasi madilim na. Saktong-sakto, sir, na nagsasalita ako at nakatayo ako. Yung position ko naman, sir, is wala talagang sir. Kitang-kita talaga, sir. Clear na clear. Walang puno, walang nasa tabi ng KM, sir. Ikaw, Yes, sir. ano mo nga, ano mo, gamitin mo yung kamay mo. Paano yung posisyon mo? Saan ka? Na, Hindi. Ano ka lang? Ikuan mo lang ba? Ano yung posisyon mo? nakatayo ako, sir. Tapos, Tapos hawag ko yung baril, nagaganon, sir. May pinupulot ako na tali, sir. Pinupulot ako na tali. Sabay, tawag sa akin ng sir, ng driver namin na si Master Salvador. Bal, tumawag yung headquarters, yung civilian daw sa Igasan, nagtatakbuhan na. Pag-react ko, sir, na pag ganun ko, paglingon ko sa kanya, sabay, putok ko, sir. Pum! Unang tama, sir, sa akin. Yun yung tinamaan, sir, sa dito lumusot sa may dalawang daliri ko, sir. Lumusot sa may dalawang daliri, papunta sa baril. oh, grabe. After nun, sir, volume fire na yun, sir. Volume fire na, grabe na yung putok. Tapos umatras ako ng kundi, sir. Nakita ko yung dugo, sir. Tinali ko siya. Kinuha ko yung ko sa ulo, tinali ko. Tapos tiningnan ko yung baril. Butas, sir. Kahit anong ko, hindi na siya pumuputok. Pero, hindi ko sinabi yun, sir, sa mga kasamahan ko. Pinisto ko lang yung kasamahan ko. Pinakuan ko sila, pinaposisyon. Yung gunner, tapos yung K3. Ang kagandahan lang, sir, kasi may isang kuprasan dun, sir. May butas siya sa ilalim. Nailagay ko ng tatlong doon, sir. Tatlong tropa. Nandun din yung K3 ko, sir. Doon nakaposisyon. Yung dalawang 60, sir, si Corporal Gutierrez at saka si PFC Baluga, nagkuhan sila, sir, na medyo umabante sila ng konti sa KM, may isang puno. Dikit silang dalawa, sir. Na kuhan. So KM binabagbagan din. May tama ng KM nyo nun. Marami ding tama, sir. Maraming ang tama. KM is, ito yung mga, ano namin, mga truck namin na malilit na sinasakyan ng tropa dito sa lahat ng operation. Pero binagbagan talaga kayo. Nasa highway Yes, sir. kayo. Ganon katindi. Sa looban kami ng konti, sir. Sa Konti looban. lang. Pero hindi. Kumbaga nasa ano pa rin yun. Ang lapit-lapit pa rin talaga. Lapit, sir. Siguro mga nasa ang distance ng kalaban, sir, mga nasa 40 to 50 meters lang, sir. Tapos medyo high ground sila ng konti. Medyo high ground sila ng konti. Medyo conceal sila, sir, kasi doon sa part nila is may mga puno-puno. Samantala sa amin, sir, is bahayan siya, tapos malinis talaga. Yun yung problema mo noon. Bahayan. Talagang yung mga Abu Sayyaf ba dito, kahit bahayan, bibira sila? Bibira sila, sir. Kahit bahayan, sir. Wala silang pakialam. pakialam sa mga civilian, sir. Yun yung kwan talaga nila, sir. Grabe, no? Siguro, sir, mga after kwan, kasi umiikot-ikot ako, sir. Lipat ako sa kabila, sir. Lipat ako sa may kanan. Tinitingnan ko yung tropa, sir. Yung isang kabady ko, sir, is private. Si Private Anino, sir. Nasa batalyon na ngayon, sir. Yun yung dumidikit sa akin, sir. Kung saan ako pupunta, nandun siya sa tabi ko, sir. Pero napakahirap naman ng isang team sergeant na walang baril.
Di ba, ano nun, di ba? At hindi mo pwede sabihin sira yung baril mo kasi malulumoral yung mga tropa. Yun sir, hindi ko pwede sabihin sir. Kasi kung sabihin ko sir na sira yung baril ko sir, madidistract yung tropa sir. Imbis na magkaroon kami ng sir, kasi ang iniisip ko sir, may reinforcer eh. Darating ang reinforcer eh. Kaya after kasi malapit lang sa amin si CEO sir eh. Oo. Yung team ni Master Subsuban, malapit lang sa amin at kasama si CEO. Siguro mga nasa sir, estimated ko sir, nasa 10 minutes to 12 minutes ng firefight sir. Grabe yung putok, grabe yung sir. Nung narinig ko na divert yung putok, dumating na sila CEO sir. Yung kalaban is nabulaga. Kasi yung focus kasi nila sir sa amin. Ngayon sumulpot sila CEO, yung reinforce namin sir, sa kabila nila, sa likod. Kaya medyo nabulaga sir, na-divert yung putok. Medyo pa konti-konti na yung putok sa amin, pero tuloy pa rin, Tuloy pa rin. continuous pa rin. Sige nga, ikumpara mo kasi sa itong kumpanya nyo, napabakbak din ng masigabong palakpakan sa Basilan eh. Hindi na rin sabihin kung saan. Pero ikumpara mo nga, gaano yung volume of fire ng kalaban sa Basilan tsaka rito? Mas matindi sa experience ko sir, mas matindi yung dito sa sir. Solo sir. Ganon. Sir, kasi yung sa Basilan sir. Kasi sa Basilan sir, nakaroon man din ako ng experience doon. Yung dito talaga sir. Talagang ano dito? Sir. Tapos yung maririnig mo sir, yung sigawan nila. Actually sir, nakikita ko talaga sir eh. Tumatayo yung kalaban, sinisigawan ko na lang. Sige nga, sample nga. Ito yung napakahirap na sitwasyon. Wala kang baril eh. Wala sir. Sabi ko, Master, yung kay Master Master Salvador, kasi nasa kaliwa ko siya. Sabi ko, Master, secure mo yung kaliwa, Master. May tumakbo dyan na 3. Papunta sila dyan na tumakbo. O, pagtingin ko na naman, sir, sa kabila, doon na naman, tumatayo, sir. Yung nasa utak ko na lang, sir, yung nasa isip ko, sir, galid, sir. Parang galid. Pero wala akong magawa, sir. Command na lang talaga yung sa akin. Saka hindi ko na inisip, sir, kung malabas pa ako doon na buhay or either, sir. Basta ang nasa isip ko sir, hindi ko talaga iwanan, pabayaan yung tropa sir. Hindi, kasi sige, bakit? Sige ano mo tayo dahil yan yung ano talaga, di ba? Yun yung responsibilidad ko sir, kasi yun yung papel ko sir. Sige, intermission tayo. Ako yung team sergeant nila sir. Ikwento mo nga yung responsibilidad ng team sergeant. Gaano kabigat yung responsibilidad ng team sergeant? Mahirap talaga sir, pag magiging team sergeant sir. Kasi lahat ng responsibilidad na hawak mo, kung wala yung officer, wala yung opisyal, sa'yo lahat yung ikaw talaga magdadala. Team sergeant talaga. Kung ano yung kuwan ng tropa, sa team sergeant talaga lahat dyan. Ayaw ko rin na may mangyari sa tropa ko sir, may mangyari sa mga kasamahan ko sir. Kaya hindi ko pwede ipakita sa kanila sir na kahit na ninervyos na ako or either na may takot ako, hindi ko pwede ipakita sa kanila para hindi ma-distract yung mga diskarte nila sir. Kasi lahat kasi ng tropa sir is tumitingin din at kumukuha ng lakas sa team sergeant sir. After ng kuwan na yun sir, nung dumating yung reinforcement sir, nag-decide ako na ipa-withdraw na yung tropa, dahan-dahan. Pero hindi ko sila sir pina-withdraw na medyo malayo kasi hindi ko pwede pabayaan yung 2 KM namin sir. Kasi ang nasa isip ko, baka makuha yung KM, lagyan ng IED or either sunugin. Kaya lang sir, nung pinapa-withdraw ko na yung isang tropa sir na si Private Anino sir, pinapa-atras ko. Biglang natamaan sir. Nagkaroon na wounded siya sir, na-wounded siya sa may kanang paa sir. Yung kanang hita. Nung pinawithdraw ko siya, tapos pinawithdraw ko rin yung isang gunner sir. Kasi nagkaroon kasi ng stoppage yung gunner, yung 60 namin sir, nadala ni Corporal Gutierrez. Tinamaan din si Corporal Gutierrez sir, pero hindi naman siya malala sir, daplis lang yung tama niya.
Dahan-dahan ko na pinawithdraw na, sir. Nung na-withdraw na sila, siguro mga 15 to 20 meters distance, sir. Tanaw lang namin yung, sabi ko, huwag kayong lumayo kasi dapat hindi natin makuha. Tanaw lang natin yung KM, tanaw yung 2 KM. At least kita natin yung KM kung may tao na papasok. Anong na medyo clear na, sir, doon nung sa area, naka-withdraw na sila lahat, saka ako ang umalis, sir. Ako yung pinakalas sa umalis, sir. At wala ka pa rin baril noon. Wala pa rin, sir. Yung baril ko, sir, naka-sling pa rin, sir. Oo, pero talaga, sige nga, Master, ikaw yung una ko na interview na wala kang magawa, wala ka naman mahiraman ng baril eh. Yes, sir. Pero commander ka pa rin, leader ka pa rin, team sergeant ka pa rin, panindigan mo pa rin. Kahit hanggang command lang. Hindi, actually, hindi hanggang command lang. Command talaga. Nung nakuha na yun, sir, nung na-withdraw na kami, na medyo, pinapwesto ko rin sila, nilagyan ko, ko na sa posisyon, tanaw pa rin namin yung KM, sir. Kasi yun nga yung ko, sir, is hindi pwede na iwanan na lang talaga natin yung KM. Wala na, hindi na makagalaw. Wala na. Sira na. Baka lagyan ng AED, sir, lagyan ng sunugin, mas malaking sir. Hanggang sa mga humina na yung putok, sir. Nung humina na yung putok, sir, pinuntahan ko yung 2 wounded, sir, kasi may wounded kami, sir, na 2. Si Corporal Gutierrez at si Private Anino. Tiningnan ko, sir. Okay naman yung tama nila, sir. Hindi naman siya malala, sir. Please lang. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Hindi man yan na yung tama nyo. Hindi ko na rin in-assist, sir. At lumabas ako sa may highway, sir. Kasi parating na din, sir, yung 17 company. Lumabas ako sa may highway, sir. May biglang humarurot, sir, na sasakyan. Tapos may 5 civilian din doon, sir, na may dalang itak. Papasok sana sila, sir. Ang ginawa ko, sir, kasi duda ako, sir, kasi mga civilian na may mga itak din. Tapos padilim na, sir, tinutukan ko ng baril. Tinutukan ko, sir, pero yung baril, sir, is Sira. hindi na pumuputok, sira na. Yung panggulat na lang sa kanila, sir, naktakbuhan sila, tapos pinaatras ko yung sasakyan. Pinababa ko na rin yung sir, yung 2 wounded, sir. Nung dumating yung sir, yung 17 company, nung nagkita kami ni Captain Buligin, sir, nakita niya yung kamay ko, sir. Pinasakay na niya ako sa KM. Yan yung tamang mga, Master? Hindi to, sir. Itong sa may dito, sir. Grabe, no? Yung lumusod yung bala, sir, dito, tapos tumama sa baril. Yung backfire siguro ng lead, sir, sa baril. Yun yung nagkasugad. Yan, ang first episode ni Master Valencia. Nagko-command, nasira baril, pero kailangan panindigan pa rin ang responsibilidad. Yan ang professional na sundalo.